Hey mga brods, may balita tayo dito po sa San Miguel Birmen dahil gusto nga nilang ay baguhin ang lineup ngayon bago mag-playoffs round kung saan kukunin nila si Chris Newsome plus papapirmay na nilang ng kontrata ito pong si Matthew Wright bago pa sila mauna ng iba. So unahin muna natin mga brods ito pong kay Chris Newsome. So mga ka-brods, may maraming nagtatanong bakit si Newsome pa? Superstar to, malabang bitawan ng Meralco Boats. So mga brods, wala na rin sigurong bago at iba rin dito sa mga superstars dito sa PBA. Kahit gano'n ka pa ka-loyal dito sa kupunan mo, talagang mati-trade ka dahil business is business dito . So mga brods, ito po kasing si Chris Newsome. Alam din naman natin na nabigyan na ng kampeonato ng Meralco Bolts dati. Pero eto, matagal na naman niyang makukuha yung pangalawang kampeonato niya sa Meralco. Dahil hindi nga ito pinagtutuunan ng pansin na lineup ng MVP group dahil paborito kasi yung TNT. Pero itong Meralco Bolts mga ka-brods, parang napapagod na rin daw ito po kasing si Chris Newsome sa Meralco Bolts, nakadabuhat every season. So eto, syempre kung ikaw isang superstar na sa PBA, di mo na siguro hahangarin pa na magkaroon ng malaking sahod dito sa PBA. Ang gusto mo na rin din talaga magkaroon ng kampeonato para sa legacy mo. Kaya nga ito pong si Chris Newsome ang hinahanap na lang niya dito kampeonato sa PBA. Kaya maski rin sa NBA, di ba mga brods, yung mga superstar doon talagang gusto nila makipagsanib pwersa sa isang malakas na kupunan para nga makapagkampiyon. Dahil iba rin kasi yung feeling mga bros na marami kang kampeonato at championship dito sa PBA. Karangalan mo rin yan. Kaya nga ito pong si Chris Newsome mga bros, handa itong makipagsanib pwersa sa San Miguel Birmen. At ito mga kabros, ito ay 50-50 pa kung papayagan ba siya ng Meralco or pwede ba itong lumipat basta-basta sa SMB mga kabros. Dahil medyo malaki kasi ang value ni Chris Newsome. Ang mahirap lang dito, ang taas ng value niya, ang hirap paresa nito ng players ng SMB. Siguro nga kailangan superstar to superstar trade. So medyo mahirap yan, kaya pinag-iisipan din yan ng SMB. Pero ito kung makuha ng SMB ito pong si Chris Newsome, talagang super team na ang Birmen yan. Ewan ko na lang, hindi pa sila magkampyonato ngayong Commissioner's Cup. So ito pa mga kabrods, Matthew Wright. Alam din naman natin na matagal na rin nakauwi itong si Matthew Wright dito sa Pinas. At sabi, ang daming nagtatanong mga kabrods na bakit wala pang kontrata si Matthew Wright simula nung nag-start ang Commissioner's Cup 2026 mga kabrods. And alam din naman natin kasi ito pong si Matthew Wright may mga inaasikaso pa rin naman ito. Gusto rin kasi na itong bumalik rin sa ibang bansa dahil wala nga nag-offer sa kanya. Pero mga kabrods, willing itong magpumirma na ng PBA contract dito sa ating pambansang liga mga kabrods. So ang SMB ay nakapila rin yan. And ang dami nga kasing mga reports natin ng mga big teams at big names na gustong kunin. Ito pong si Chris Newsome. Unang-una dyan yung Ginebra, TNT, Meralco. Tapos ang SMB syempre hindi yan magpapauli mga kabrods. Kaya gusto nilang offeran ng malaki ito pong si Matthew Wright mga kabrods dahil nga parang nakikita nila na next Marcio Lassiter ito. Although hindi naman nagkakalayo yung edad ni Marcio and Matthew Wright, pero mga kabrods, malaking tulong ito para sa SMB na meron kang dalawang sniper sa iyong kupunan. Ewan ko lang kung talaga mahabol ng SMB ito na bago mag-playoffs round, papapirmay nila ng maayos sa kontrata ito pong si Matthew Wright. Alam din naman natin yung rights nito nasa Phoenix pa rin, pero di rin natin alam dahil nag-Japan bilig na rin ito Baka tapos na ang rights niya dyan, kaya ito ay considered as free agent na lang siya dyan mga kabrods. And ito, pwede na siyang pumirma ng kahit anong kupunan dito sa PBA. Kaya ito po, palakasan na lang ng offer yan para kay Matthew Wright. Kaya sa tingin nyo mga kabrods, ito na ba ang magpapalakas lalo sa SME bago mag-playoffs round? Dahil may init-init nga ang laban natin ngayon sa elimination round Kaya kailangan magpalakas pa ng lineup. Chris Newsome plus Matthew Wright. Komento mo na opinion mo dito mga brods. Isa-isayin natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. May nakita rin tayong reports din dito kay Mr. Snow Badwa. Ewan ko kung pabiro din ito, pero sinabi rin ni Mr. Snow na ito pong si Coach Tim Gon ay balak nga rin na baka bumalik nga rin daw ito ng Magnolia Chicken Templados Hot Shots as a head coach nila sa Pure Foods franchise. Pero yun nga mga brods, may reports at sa usapan din tayo na kung si Coach Tim ay babalik ng Pure Foods, sino naman ang mapupunta sa Ginebra? Siyempre ito, Coach
Tab Baldwin naman. So ito mga brods, unahin muna natin dito kay Coach Tim Cone. Ito po kasing si Coach Tim, matagal na rin itong nakapag Pure Foods franchise, pero di nyo ba alam mga brods, dito niya nagawa yung Grand Slam. Experience niya dito sa San Mig Coffee Mixers dati, Pure Foods BMEG, Star Hot Shots na ngayon, Magnolia, Chicken Templados Hot Shots na ngayon or pambansang manok. Dito, nagawa ni Coach Tim Cone ng Grand Slam niya. Plus, yung Alaska Aces pa, mga kabrods, di ba? Dati, kung saan nakilala talaga si Coach Tim Cone. Pero gusto nga daw na maibalik na ng itong management ng Magnolia, si Coach Tim Cone nang maibalik na dito, mga kabrods. Tignan nyo, simula nung nawala si Coach Tim Cone sa Magnolia, mga kabrods, hirap na ulit na makakuha ng kampyonatong Magnolia nun. Diba mga brods? Dahil ito talaga, nasa coach nga rin daw talaga dito sa Pure Foods franchise Dahil ito pong lineup na ito, okay rin naman. Pero once na kasi pag minando mo ito ng maganda, talaga magkakakampiyon dahil napaka-skilled na mga players din dito mga brods. So sayang nga lang din yun mga kabrods. Ito pong si Coach Tim Cone. Dahil dito sa Ginebra, sabi nila, syempre 3 years na rin hindi napapag-champion ni Coach Tim Cone ng Ginebra. Baka panahon na para maiba naman yung sistema daw ng Barangay Ginebra San Miguel. Pero di naman natin sa minamaliit si Coach Tim Cone dahil syempre one of the best coach yan dito sa PBA. Pero mga brods, dito kasi sa Magnolia, baka nga ito yung pinaka mas fit naman na daw siya. Dahil gusto rin niyang talagang bumalik din ng Magnolia. Sabi rin sa reports at ayon din sa reports natin, talagang mabibigyan daw ulit ni Coach Tim Cone ng Pure Foods franchise at gusto niya makapag-kampiyon ulit dito. Ewan ko, baka gusto naman niya maibang kupon na naman ang mahawakan ulit niya at bumalik dun sa talagang nakapag Grand Slam na siya. So dito naman sa Ginebra mga kabrods, kung si Coach Tim Cone bibitawan ng Ginebra to Magnolia, ito namang si Coach Tab Baldwin from Ateneo to Barangay Ginebra San Miguel. Yes mga kabrods, ito kasi one of the best coach ito sa atin sa Pinas. Dito sa UAAP, 4-time UAAP champion na si head coach. Ito pong si Coach Tab Baldwin at hindi lang yan, mapa-international maski doon sa NBA Australia or NBL Australian League mga kabrods. Limang beses doon na pag-champion niya yung kupon na nahawak niya, yung Auckland Stars. So mga kabrods, ito, i-compare mo naman sa 25 championship ni Coach Tim Cone dito sa PBA na subok na kaysa dun sa 5-time NBL Australian champion or 4-time UAAP champion din, mga kabrods, syempre mas pipiliin mo pa rin si Coach Tim Cone. Pero mga kabrods, hindi pa kasi nasusubukan ni Coach Tab Baldwin ng PBA, pero once daw kasi na masubukan niyang PBA mga bros, baka ito na yung pinaka-biggest rivalry neto ni Coach Tim Cone sa ating pambansang liga mga kabrods. Dahil magaling na coach ito at subok na maski sa Gilas Pilipinas. Di ba mga brods, siya rin yung head coach natin na muntik-muntikan nating matalo yung mga top 10 teams dito or top 10 countries sa FIBA mga kabrods. Nakatulad ng Serbia, di ba mga bros, nakakamuntik-muntikan na at partida, puro college players pang mga kinuha niyan ni Coach Tab Baldwin. Wala pang pro players dyan. So paano pa na mahawakan niya mga pro players dito sa PBA at maawakan niya ang Barangay Ginebra San Miguel? Baka ito na ang pagbabago at magandang sistema sa Ginebra na masubukan na yung mga ganitong international coach na katulad ni Coach Tab Baldwin. Kaya ikaw mga bro, sa tingin nyo ba, babagay ba ang isang Coach Tim Cone sa Magnolia Hotshots? At ito, babagay bang bagong sistema sa Ginebra kapag itong si Coach Tab Baldwin ang magiging head coach nila? At sa tingin nyo, mabibigyan ba niya ng kampyonato ulit ang Ginebra? Komento mo lang po nyo dito mga bro, sa isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga bro. This is Phil Basketball Trade Ups lang. I'm out.